yan mismo. At saka isa pang bantayan natin dyan, yung pag-distribute ng pera, dahil nag-imbestiga natin sa Senado, di ba, na maraming complaint dyan na bibigyan ng 10,000 pesos galing sa DSWD. Pagkatapos na makatanggap yung 10,000 pesos yung recipient, hihilain doon sa kabilang kwarto, babawiin yung 1,000, 2,000 na lang ibigay sa kanila, at saan napunta yung 1,000? Yun ang malaking tanong. Kung sinong politiko may hawak nun, sinong party list ang binalikan ng pera na yon, yung binawi galing sa kanila. Yan ang dapat bantayan natin. Pero wala man nabalita. So ibig sabihin ganun pa rin. Nabawasan pa rin ng 15 billion yung AP modernization. Originally sa NEP, it was 50. Pagdating doon sa House of Representatives, ginawa nilang 40. Binawasan nila ng 10. Pagdating sa Senado, ay binalik namin yung 10. Nirestore namin ang NEP na 50. Binalik namin yung 10. Pero pagdating sa BICAM, binawasan naman ng 15. So lugi pa. Imbis okay na sana yung sa House at least 10 lang binawas nila. Pero pagdating sa BICAM, ginawang 15. 15 ang natanggal. So 35 billion na lang yung modernization fund ng Armed Forces of the Philippines. Opo, tapos meron pang ipinagmalaki na merong allowance. Kumbaga, parang same as useless pa rin po kasi binawasan yung modernization nila, ipinagmalaki na merong allowance, baka nga mas mababa pa yung kanilang nakuhang budget kahit nabigyan sila ng mas mataas na allowance, 350 na allowance hike po yung mga sundalo. Parang gano'n lang, nilalaro lang nila yung sundalo para magmukhang masaya yung sundalo. Pero kung tutuusin, parang ganito ang kanya, simple explanation yan eh. Hindi ko kayo bibilhan ng baril at bala para panglaban niyo sa kalaban ninyo, pero bibigyan ko kayo ng pera na pambili ng pagkain ninyo. Bahala na kung hindi kayo makalaban sa mga kalaban ninyo, basta importante busog kayo. So parang ganoon ang ginawa nilang pagpaintindi sa ating mga kapulisan. Budget for this year doon po sa 6.3 trillion pesos. Hello. Yes, Senator. Narinig niyo po ba? Yes. Yes po. Ano po masasabi ninyo na ngayon po ay pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos yung budget po natin this year? Well, kung yan ay pirmado na, yan ay ganap na batas na, sana ang pagbabantayan natin ngayon, ating mga kababayan, yung implementasyon ng budget na yan. Na sana vigilant tayong lahat na hindi mapunta sa bulsa ng mga taong gusto makinabang sa budget na yan. Yung implementasyon na abantayan natin kasi hindi man natin kinayang maiwasto, yung gusto nating maiwasto doon sa pagpanday ng batas na nagbigay ng authority ng budget na yan. So dito na tayo ngayon tututok sa implementasyon. So lahat tayo dapat vigilant pagdating sa implementasyon nitong batas na ito na nag-authorize sa paggastos ng pundo ng bayan para sa mga proyekto at mga programa ng gobyerno na i-implementa itong taon na ito, 2025. Yes po, isa nga po sa mga pinuna ng ilan po sa mga individual o grupo yung pag-allocate ng fund dito po sa AKAP. Nasa 26 billion pesos po ito. Dati, during sa hearing po ng Senado, ilan po sa mga senador ay kumontra. Kabilang ho ba kayo doon? At ano pong nangyari at bakit since nabigyan ng budget din, nagkaroon ng partehan, ang Kamara at Senado, ito nga ay naaprubahan ang pondo ng AKAP?
Well, in fairness, no, in fairness sa aking mga kasamahan sa Senado, ay nagkaisa kaming lahat na hindi papayagan yung AKAP dahil nga ay ito'y gamit na gamit sa eleksyon. At alam natin, itong eleksyon na ito na darating, gagamitin na naman yan na pambili ng boto yung AKAP na yan. Hindi naman tayo tanga, no? Kaya nga, sabi nga natin na naisahan na tayo last budget yung 2024, dapat itong 2025 hindi na makalusot. So, nagtagumpay kami sa Senate level. Yung paglabas ng Senate version, talagang siniro ng ating chairman ng DSWD sa bihawak ng budget ng DSWD na si Senator Amy Marcos na isiro natin yung AKAP. So yun, napag-agrihan yan kasi pumasa sa third reading sa Senado, ibig sabihin, lahat ng senador ay sumang-ayon na hindi punduhan yung AKAP. But pagdating doon sa BICAM, ibang istorya na naman yon. Kasi nag-usap-usap doon, yung chairman ng Finance Committee namin, na si Senator Grace po, at saka yung chairman ng Appropriations Committee, si Saldico, doon sa lower house. So, we presume na may mga imprimatur sila doon sa kanilang mga boss. In the case of Grace po, yung Senate President namin na si Senator Jesus Cudero at saka si Congressman Martin Romualdez doon sa House. So may mga imprimatur yun kung paano nila ipafinalize yung pag-usapan sa BICAM. Kaya nga, hindi ako pumirma dahil hindi ko nagustuhan yung laman ng BICAM report at hindi ko talaga nabasa. Alam ko, may pagdududa ko na meron talaga itong mga ipapalusot, pero hindi man tayo binigyan ng tsansa na basahin yung laman ng BICAM report, kaya labag sa kalooban ko na pumirma. Kaya hindi ako pumirma. Bahala na kung whatever happens, no? Hindi lang ako pwede mapapirma dyan sa report na yun. But then again, we are only boys in the wilderness. Marami pa rin ang karamihan pa rin ang masusunod. So talagang pumasa ito sa ratification. Pag galing sa BICAM, binalik yung budget na yan sa Senado at saka sa House for ratification bago ipasa doon sa Malacanang for the final signing of the President. Pero yun, sa pagbotohan, wala na. Hindi na ako bumoto dahil hindi ako bumoto sa BICAM report. Bakit ba ako bumoto sa ratification? So yun, nakalusot pa rin. So ngayon, na nakalusot na yan, lahat ng ating hinanakit, lahat ng ating lahat ng ating mga pagpuna ay water under the bridge. Dahil napirmahan na ng Pangulo. Sa implementasyon tayo ngayon magbantay. Bantayan natin sa implementasyon. Alam natin na marami questionable doon. Sabi nila, binalik daw yun dahil sa mandato ng konstitusyon na ang education sector ang mas malaki. So ginawa lang diskarte, no? May binito sila na kukunti, tapos merong nilipat-lipat doon din yung ibang mga laman para lalabas na mas malaki education sector. Pero yun nga, lumalabas naman na traditionally hindi yan laman dapat sa bahay ng budget ng education sector. Dahil very clear ng education sector ay composed lang ng DepEd, CHED at ng yung TESDA. Yun lang mga laman ng education at saka yung mga SUCs, state universities and colleges. Yun lang ang laman. Traditionally, yun talaga ang laman. Yan ang education sector. Pero ngayon, yung mga education and training na mga budget sa Armed Forces of the Philippines,
sa Philippine National Police at other agencies na concerning education and training ay dinagdag nila doon para lalabas na mas malaki yung education sector. Hindi na yung mga training and education ng Department of National Defense ay kinarga na doon para mas lumaki. So parang na lang yun, parang diskarte para lalabas na mas malaki kuno, pero in actuality ay hindi naman talaga. Opo. Sa pagdating naman sa implementasyon na Senator, dito po sa AKAP po muna, nabanggit ho ba o natalakay din po ninyo during sa mga gagawing pamimigay, no, sa mga distrito, sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa? Ay kasi nga may mga kababayan tayo nagsasabi, naglalakihan, kumakalat po yung mga tarpaulins ng mga politiko kapag nagsasagawa po, no, ng pamimigay ng mga financial aid sa mga kababayan natin sa kanilang mga lugar. Ito ho ba ay magiging parte na doon po sa implementasyon? Alam mo, Admar, no, at Jed, pagdating sa implementation, outsider na dyan yung legislatura. Outsider na kami dyan. That is purely the purview of the executive branch, wherein ang mag-implementa talaga dyan ay yung DSWD. So ngayon, dapat ang DSWD ay gawin nila yung mandato nila na yung kanilang pundo hindi nagagamit sa pamulitika. Yun lang, yun dapat kasi sila man ang mag-implementa niyan. Pero kung ganun pa rin ang gagawin nila na kung kaninong bahagi ng pundo ng congressman, ng senador, yung ayuda funds na yan, like AKAP, sila pa rin ang mamimili ng mga tao na bibigyan. That's plain and simple. Masabi natin, vote buying ba yan? Dahil silang pumipili. So yung mga supporter nilang pipiliin nila na mabibigyan ng pundo na yan. So dapat it behoves upon the DSWD na hindi sila magamit sa pamulitika. At saka yung taong bayan mismo. At saka isa pang bantayan natin dyan, yung pag-distribute ng pera, dahil nag-imbestiga natin sa Senado, di ba, na maraming complaint dyan na bibigyan ng 10,000 pesos galing sa DSWD. Pagkatapos na makatanggap yung 10,000 pesos, yung recipient, hihilain doon sa kabilang kwarto, babawiin yung 1,000, 2,000 na lang ibigay sa kanila, at saan napunta yung 1,000? Yun ang malaking tanong. Kung sinong politiko may hawak nun, sinong party list ang binalikan ng pera na yon, yung binawi galing sa kanila. Yan ang dapat bantayan natin. Opo, lahat ho ba ng mga kongresista o mga mambabatas sa kanilang mga distrito, kasi tulad na sinasabi po ninyo, yung DSWD po magpapatupad nito, ay mabibigyan. Di ba? Kasi may mga ilang congressman, mabanggit ko lang dito sa Zamboanga, nagkaroon kayo ng hearing nito na may mga constituents siya na hindi nabigyan din ng mga ayuda. Ano po ang assurance ng mga kababayan natin, Senator? Well, as I have said, wala tayong hawak dyan. Wala tayong pakialam sa distribution. Kasi part of the implementation ng project yan that belongs to the executive branch of government, wherein DSWD particularly will take charge of that. So kung makialam tayo sa implementasyon, may panghihimasok na yan sa implementasyon. Ang magawa lang natin dyan is after the fact. After nila ma-implement yan, gamitin natin yung ating oversight function sa Senado para imbestigahan kung mayroong mga wrongdoings, mayroong mga anomalya yung ginagawa nilang implementasyon ng project, yung pamimigay ng pundo na yan. Kung may magreklamo, yun, magkakandak ng investigasyon. Pero kung tayo ang magbigay ng guidelines sa kanila kung paano ibigay yan, paano i-distribute, sino-sino dapat makatanggap, that is beyond our jurisdiction already. Sa kanila na yan. So, that's the beauty of the separation of powers. Pero yun nga lang, ang problema, kung yung separated power na yan ay maabuso at hindi ma-check ng kabilang branch of government, ay
will result to talaga lugi yung taong bayan, lugi yung ating bayan dyan pagdating sa pundo na yan. So wala ako maibigyan na assurance sa ating mga kababayan kung sino-sino dapat ang makatanggap nito. Dapat ang DSWD ang natin dyan tatanungin kung paano lang implementa na hindi lang yung mga supporter ng congressman na yan, hindi lang yung mga political leader nila, yung mga kanila mga watcher doon sa presinto ang mabibigyan ng AKAP funds na yan o ano-ano pa yung mga ayuda na maibigay, dapat according to the standards set forth by DSWD, alam natin yan. Meron sa tagal-tagal na yung mga pondo na yan na binibigay ng DSWD, meron na silang panuntunan o alituntunin dyan kung paano nila i-distribute. So yan ang bantayan natin mga kababayan, bantayan natin kapag kayo karapat-dapat na makatanggap tapos sa tingin ninyo ay nakakatanggap lang ay yung mga malakas doon sa politiko, no, sa congressman o sa mayor na binigyan ng congressman ng pondo na yan, ay mag-ingay kayo kasi gawin natin tama ang dapat na tama yung gawin ng ating gobyerno. Naitanong ko lang po yan, Senator, dahil nga po nagkaroon kayo ng hearing with DSWD Secretary at baka may mga sinabi po siya, nagkaroon po kayo ng resolba doon po sa inyong hearing at yan po ang dapat ay maipatupad ngayong taon. Huli na lang. Yes, no? Nag-promise yung DSWD na gawin nilang tama yung kanilang trabaho, pero alam mo na, pagdating sa DSWD mo, sisigawan lang yan ng mga congressman doon sa lugar nila, matatakot na rin yan. Papatapon kita doon sa sabi ng congressman, papatapon kita doon sa Basilan, sa Sulo, kung ayaw mong sundin yung gusto ko. So kawawa rin yung mga DSWD na yan, alam mo na. Yan ang mahirap sa ating sitwasyon ngayon. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Senator, linawin ko lang, yung DPWH ngayon yung may mataas na budget this year. Tama ho ba? Isa sa mataas. Kasi yung tinatanong dito yung sa education kung alin ba mas mataas yung sa DPWH o sa DepEd dahil may mga nagsasabi ay unconstitutional yung 2025 budget. Ay kung suriin mo talaga hanggang ngayon parang band-aid lang yung solusyon yung ginawa nila na paglipat-lipat ng pondo, pero actually lumalabas DPWH pa rin talaga ang napakalaki ang laman. Senador, mayong buntag, linawin ko lang po, no, dahil meron pong ginawa ang nag-budget nitong pera para justify nila na mataas yung sa education at nabanggit nyo nga po na first time ito na sa sektor po ng edukasyon na isinama po pati yung sa mga education para sa mga uniformed personnel. Tama po ba? Tama. As far as no, kasi hindi ko pa nakita yung buong GAA mismo, no. According to reports lang na narinig natin, ayun ang ginawa nila. Opo, dahil ito rin po yung naging post ni dating military General Romeo Pocis at sabi nga niya dito sa kanyang Facebook post na para lang daw masabi na hindi lumabag sa batas ay isinama ang budget ng PMA, PNPA at iba pa sa budget ng education kaya mas mataas ang education budget kesa sa DPWH para pumasok doon sa sinasabi ng konstitusyon na dapat mataas po ang budget for education. Ito ba ay first time sa pagkakaalam niyo po sa termino po ninyo bilang mambabatas at dati pong nasa PMA and Philippine National Police. Ito po ba ay first time ninyong narinig na naisama sa education sector itong mga nabanggit po natin kanina? In my 5 years, no, na sumasali dyan sa budget deliberation, o magsi 6 years na pagsasali ko sa budget deliberation, first time yan nangyari na yung training funds ng Department of National Defense ay inilipat doon sa education. Ngayon lang yan nangyari. Talaga. Ngayon lang yan nangyari. So, Opo.
Parang hindi na siya pundo, no? Hindi siya pundo ng defense. Iba yung defense sector, iba yung education sector eh. Yun Yung nga po. training ng mga military should belong to the defense sector. Yung training mga uniform personnel na non-military should belong to the DILG. Kung yung fire, PNP, at saka BGMP, doon sa DILG yan na public order sector yan. So iba ngayon ko lang narinig yan. At meron pa, may dagdag ko lang, no. Merong sinabi yun si Congressman na Sid Ongab, no, na para lumaki yung budget ng education sector, parang yung pati yung pera na hiwalay man talaga yung budget ng yung mga retiree, yung mga pensions. Yung pati yung pundo para diyan sa pension ay inilagay doon sa education para tataas. In-earmark na nila doon. In fact, hindi yan naka-earmark sa isang ahensya dahil common fund yan sa buong sa pera ng National Treasury para kung sinong ahensya nangangailangan, doon kukunin. So hindi yan, it does not belong to any particular sector of government, kundi nandoon yan, hawak yan, centralized yan na pundo. Pero ngayon, parang in-earmark na nila doon para yun, lalaki yung budget ng education, lalabas na malaki. Opo. Malaki. At kung ito'y talagang tuluyang papayagan, di magkakaroon po ng kaguluhan ngayon sa komite, dyan po sa Senado at sa Kamara, doon sa komite sa edukasyon, di pwedeng maging saklaw na rin nila ang pag-iimbestiga kung meron man. Hindi naman, kasi for purpose of, lang yan, purpose of aligning the budget lang yan, para for budget purposes lang yan, pero sa implementation naman, do you think makialam ang DepEd o CHED sa implementasyon ng training programs ng Army, ng Navy, ng Air Force? O kaya ng PNP? Makialam sila? I don't think so. Hindi sila pwede makialam doon. Pero nilagay lang yan doon, nilamp lang, as I've said, nilamp nila sa education sector para lalabas na mas malaking education sector, pero not necessarily that funds was transferred from DND to DepEd or to CHED. No, hindi na nilipat doon, pero ang pag-categorize ng pundo niyan as something that is belonging to the education sector, kaya lumaki yung education sector. For sa implementation niyan, I don't think may pakialam sila doon sa implementasyon. Doon pa rin yan sa DND at saka sa PNP, sa DILG, sa BGMP, sa Fire, sa Coast Guard, sa Bucor, yung mga training funds na yan. Pero sa mata siguro ng taong bayan, pag sasabihin mong para sa edukasyon, automatic, hindi yan para sa kumbaga sa mga ordinaryo, sa publiko, sa taong bayan mismo nakatutok yan. At hindi doon sa mga uniform personnel siguro para sinasabi ng konstitusyon, para tiyakin na lahat ng individual mabibigyan ng patas na makakuha po ng edukasyon po, Senador. Yun nga kung ordinaryong pagtingin mo, no. Ako lang mismo, kung hindi ako naging senador, hindi ko alam yung budgeting processes, ay yun talaga ang pagtingin ko. Kahit na nag-retired ako sa police, no, yun pa rin ang pagtingin ko. Pero as I've said, ang paglista lang nila yan doon sa final na budget, no, sa GAA. Opo. Ina-classify nilang nila na under the education sector, pero sa implementation, babalik pa rin yan doon sa ahensya na nagmimiyari ng pundo na yan. Pero kung ordinaryong tao ka, ganun talaga ang tingin mo. Ganun talaga ang tingin mo. Opo. Senador, natuluyan po ba yung budget cut para sa AFP modernization? I don't know, ha? I don't know kung mayroon silang binalik. Pero wala man nabalita. So, ibig sabihin, ganun pa rin. Nabawasan pa rin ng 15 billion yung AFP modernization. Originally sa NEP, it was 50. Pagdating doon sa House of Representatives, ginawa nilang 40. Binawasan nila ng 10.
Pagdating sa Senado, binalik namin yung 10. Nirestore namin ang NEP na 50. Binalik namin yung 10. Pero pagdating sa BICAM, binawasan naman ng 15. So lugi pa. Imbis na okay na sana yung sa House at least 10 lang binawas nila. Pero pagdating sa BICAM, ginawang 15. 15 ang natanggal. So 35 billion na lang yung modernization fund ng Armed Forces of the Philippines. Opo, tapos meron pang ipinagmalaki na merong allowance. Kumbaga, parang same as useless pa rin po kasi binawasan yung modernization nila, ipinagmalaki na merong allowance, baka nga mas mababa pa yung kanilang nakuhang budget kahit nabigyan sila ng mas mataas na allowance, 350 na allowance hike po yung mga sundalo. Parang gano'n lang, nilalaro lang nila yung sundalo para magmukhang masaya yung sundalo. Pero kung tutuusin, parang ganito ang kanya, simple explanation yan eh. Hindi ko kayo bibilhan ng baril at bala para panglaban niyo sa kalaban ninyo, pero bibigyan ko kayo ng pera na pambili ng pagkain ninyo. Bahala na kung hindi kayo makalaban sa mga kalaban ninyo, basta importante busog kayo. So parang ganoon ang ginawa nilang pagpaintindi sa ating mga kapulisan. Hindi ko kayo sa ating kasundaluhan. Hindi ko kayo bibilihan ng barko, hindi ko kayo bibilihan ng mga sophisticated na mga advanced na teknolohiya para sa inyong upgrading ng inyong modernization. Pero bigyan ko kayo ng pambili ng bigas o pambili ng pagkain ninyo. Dagdagan ko yung pambili ng pagkain. Parang ganon ang ginawa nila. Opo. Pero merong suggestion po ang dating Senate President, si Franklin Drilon po, Senador, na maari naman daw na i-classify ni Pangulong Marcos yung mga Congress-introduced amendments sa 2025 General Appropriations Act na i-classify bilang for later release o FLR. Para hindi magamit po itong pondo na ito ng mga politiko sa nalalapit na 2025 elections. Ano po masasabi niyo rito, Senador, considering na pirmahan na pa ito ng Pangulo? Kung mayroong political will ang Pangulo, kagaya nung ginawa noon ni Pangulong Duterte, yung nakikita niya ng mga project na obvious na medyo meron siyang obvious na pagdududa, ginawa niyang for later release. Hindi mo na pinunduhan. So, kung gawin ng Pangulo yan, magagalit sa kanya lahat ng mga congressman at senador na nag-request ng pondo na yan. Opo. Senador, last topic na lang po. Meron pong nakapukaw sa inyong atensyon. Involved po yung at least 2 pulis. Yung isang pulis, addict sa pinagbabawal na gamot at bigla na lang namaril ng pasahero sa loob ng bus at namaril pa ng mga kabaro at isa ring pulis na nagpamalas po ng kabayanihan matapos siyang pagbabarilin doon sa sa bahagi ito ng Zamboanga, ngunit na-neutralize niya yung 2 nagbabaril sa kanya, pero yun nga, nagtamo rin siya ng sugat. Ano po ang masasabi niyo ukol dito sa 2 mga insidente na ito, sir? Well, ibig sabihin sa ngayon, talagang bumalik na talaga ang problema sa droga. Iyon lang yung indication yan. Isipin mo, pulis mismo, masyadong lango sa pinagbabawal na droga, masyadong high, Hindi na alam ang gawin, nag-hallucinate na doon sa loob ng bus na hinahabol daw siya ng mayroon daw isang van na nakasunod sa kanilang bus at siya daw ang target. Tapos binaril niya yung isang pasahero doon na sa loob ng bus na security guard, patay. At pinahinto pa niya doon sa detachment ng kinuskusan detachment sa Bansalan, yung bus, para humingi daw siya ng reinforcement doon sa mga pulis na nandun, nag-checkpoint. Humingi siya ng reinforcement kasi hinahabol sila ng bus, ng van na armado. Pagdating niya doon sa detachment, napakilala siyang pulis na humingi siya ng reinforcement doon sa 2 nagjo-duty na pulis kasi meron daw
namamaril sa kanila. In fact, tinamaan daw yung isang tao doon sa loob ng bus. Pero siya pala ang bumaril noon. Nung nag-react na yung dalawang pulis na puntahan yung, habangan yung threat na sinasabi niya, pagtalikod ng pulis, pinagbabaril niya yung dalawang pulis na hiningan niya ng reinforcement. So, yun. Kung hindi ka ba lango sa illegal na droga, magawa mo ba yung ganon? Kita mo yung mata nung nagsiga yung mata nung sa picture nung nahuli siya ng mga police doon sa detachment. Talagang kawawa kayo ngayon, bumabalik na naman ang droga at yun, police na mismo ang nagiging drug addict at naging killer na. Kapwa pa niya police ang pinagpapatay, pinagbabaril niya. Ito namang sa Zamboanga, at least doon, medyo nakakalamang yung matino na pulis doon. You can put a good cop down. Sabi ko nga, dahil nga, yung isang membro ng Drug Enforcement Unit ng police station na ng Zamboanga ay nagmumonitor doon sa area, ay yun pala siya ay namonitor din ng mga drug personalities na may mga pending warrant of arrest na murder yung dalawa na mga riding in tandem. Talagang binabantayan na siya dahil nakilala na burnout na siguro siya na anti-drug operative siya, no? Drug enforcement agent siya ng police station na ng Zamboanga. Yun, habang nag-monitor siya doon sa tabing kalsada, dinaanan siya ng riding tandem at pinagbabaril. Mabuti na lang, lumaban pa rin siya kahit na tinamaan na siya sa tiyan, no? At yun, very commendable rin yung ginawa ng isang kotse doon, yung driver na nag-provide ng cover doon sa wounded na police, no? Habang nakipag-engage siya sa dalawang kalaban, hindi umalis yung sasakyan, kinuberan siya. At yun pala, yung driver pala na yun ay correction officer 1 din ng Bucor. So kita niya, kabaro ko itong nakipagbarilan dito sa mga riding in tandem. Inalalayan niya yung kabaro niya na wounded na. Hindi niya iniwan hanggat hindi na neutralize yung threat, no? Yung dalawa. Hindi na tumba yung dalawa. Hindi niya iniwan yung police doon na wounded. So, bayani rin yung yung corrections officer ng taga Bucor na umalalay doon sa wounded na policeman. Yun nga lang. Sana ito yung mga bagay na pagtuunan ng pansin ng Quadcom. Imbis na doon sila nakatutok doon sa mga namamatay sa war on drugs, wherein okay lang, tutukan natin yun, pero huwag rin sana nakalimutan yung mga pulis na nagbubuwis ng buhay, no? Diyan sa war on drugs na yan. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung mga pulis na yan, willing to offer their lives para lang sa trabaho nila. At sana huwag lang pabayaan yung ating mga kapulisan. Imbis na idiin nila, yung di ba nakita mo yung barilan na yun, no? Iisa lang siya against dalawa. So kung ikaw talaga, siguruhin mo rin talaga, may tama ka na May tama ka na, siguruhin mo talaga na man-utilize mo yung threat, hindi ka na mabaril nung namamaril sa'yo. So, yan ang mga pangyayari ngayon na hindi tatapang yung mga lalo na may mga nangyari no ng mga anti-drug operatives dito sa Cotabato City na pinagbabaril. Marami na tayong mga pulis na napatay diyan sa anti-drugs na yan dahil nga tumapang ngayon yung mga involved sa illegal drug business. Na mamayagpag na naman sila. Kasi ang pulis hindi na tumatapang ang pulis dahil takot ang pulis ngayon na mag-operate sa drugs dahil sabi nila magkakaso tayo diyan tayo pang makulong ng sad reality ngayon. Well, Senator, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito. Sa ating mga kababayan, fight lang tayo.
Fight lang tayo at pagpatuloy natin yung ating mga ginagawa na mabuti para sa ating ilang bayan. Huwag po tayong ma-discourage, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Fight lang tayo, fight. Tatag lang, O, yun lang Senator. po.